Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito na yung video na sinasabi ko sa inyo na pwedeng magbago sa inyong paningin tungkol sa kampanya ni Donald Trump sa pag-blockade ng Hormuz Strait. At magbago na rin ang inyong paningin mga kababayan sa mga kontra kay Donald Trump ay baka sakaling magbago ang inyong paningin dahil mismo mga Iranian sa loob ng Iran, ito'y mamamayan na depressed, suppressed by the Ayatollah regime. Ito yung tinatawag na ministry group. Ito yung mga talagang relihiyoso sa loob ng Iran na hindi ito yung Shia Muslim. Ito yung mga Muslim na tinatawag na Sunni na nasa loob ng Iran, which is opposing to the Ayatollah regime. Sila yung minamasakir noong nakaraang buwan na nagprotesta na mayroong namatay na 36,000, 300,000 ang nasugatan at 800 ang binitay. Itong very suppressive regime ng Ayatollah ni Ayatollah Ali Khamenei. Kaya ito ang video, courtesy sa atin ng CBN News, atin panoorin. The Strait of Hormuz. That means American warships are now controlling what goes in and out of the world's busiest waterways. While ships are allowed to transit other non-Iranian ports, the Iranian regime is threatening to respond by striking the ports of its Arab neighbors. Dahil sa kontrolado na ng Amerika ngayon ni Donald Trump ang Strait of Hormuz, total blockade na. Ang gagawin ng Iran, sabi ng Iran sa kanilang Iran Broadcast Channel, sabi ng Iran ay hindi man kami makaganti sa Amerika, ay gantihan namin ng Saudi Arabia at iba pang mga bansa diyan sa Gulf State katulad ng Qatar. Pinag-initan talaga ng ng Iran ang Qatar eh. Palaging pinapadala ng rocket eh. Ang Kuwait, Bahrain at yung iba pang diyan talagang tinitira ni ng IRGC, pero pinaka-kontra talaga, pinaka-nemesis ng IRGC ay ang Saudi. Dahil ang Saudi ang pinakamayaman eh. Matagal na kasi nang gusto agawin ng Iran itong Saudi dahil sa oil. Ganon din ang Qatar kasi ang hari ng Saudi at hari ng Qatar ay magka-relatives lang yan eh. Kaya yan palagi ang tinitira ng IRGC ng kanilang ballistic, ang Saudi at Qatar. Pero meron namang mga interceptors ang Saudi at Qatar na binili sa Amerika, kaya hindi talaga nadurog ang Saudi. Pero kapag napuno ang mga bansa na yan, ay hindi natin alam mayayaman ng mga bansa na yan. Kapag napupuno yan, ay lagot dyan ang Iran. Talagang susugurin sila dyan kapag mahina na nga eh. Kaya ito, patuloy tayo sa CBN News. All of this is happening right after U.S. and Iranian negotiators failed to reach a deal in Islamabad over the weekend. Joining us to provide some insights on how people in Iran are viewing these latest developments is the founder and president of Iran Alive Ministries. Iran Ministries. Ito yung pinaka parang founder and chairman na magsalita ngayon in behalf of Iranians na hindi membro ng Ayatollah. Okay, so ibig sabihin hindi ito Shia Muslim. Yung Shia Muslim, yun yung religion ni Ayatollah, Shia. Ito naman Sunni, ito yung parang talagang traditional Muslim religion, ang Sunni Muslim. Kaya ito atin pakinggan. Hormuz Shariat. Hormuz, thank you for joining us again. So what are you hearing from people inside Iran about the failed talks and Trump's ordered blockade in the Strait of Hormuz? Well, the people of Iran, number one, they want the change of regime. So anything that helps them to stay, they're against it. When negotiations started, people of Iran, they were hopeless, they were depressed. So, No, mismo, Trump, mga mamamayan sa Iran, sabi, Trump, huwag kang magpag-negotiate dyan. Parang binigyan mo ng CPR yung naghingalong demonyo eh. Naghingalo na ang Iran, binigyan mo ng CPR eh. Ng mouth-to-mouth resuscitation, kaya nabuhay. Mantakin nyo 2 weeks na ceasefire, malaking paghinga yan ng Iranian army, ng IRGC. Kaya nga malayang nakapagbinta ang China sa 2 weeks eh. Sa 2 weeks span, ay nakapag-deliver ang China ng napakaraming man-pads rockets, yung mga rockets na nasa balikat lang.
Yun ang sinusupply ngayon ng China sa Iran para guerrilla warfare tactics na lang ang gagawin ng Iran dahil wala na nga silang mga tangke de gera, wala na silang mga eroplano, wala nang barko. Kaya style nila ay parang mga karaykay na lang nalalabas sa lungga and then titira ng mga shoulder held na mga missiles na maliliit. Kaya ito mismo ang nagsabi ay founder ng ministry movement dyan sa Iran. So ibig sabihin mga religious people ito na against sa Ayatollah regime. Talk to them, they're liars. They're deceivers. Talk to them, they're liars. They're deceivers. Even if they come to an agreement, they're not going to ever follow that. So when it was canceled, people got some hope. They were happy. That's how they feel. They have hope that this war will bring down the government and set the hostages free. Because the people of Iran, they feel they're hostages. And the attack of Israel and U.S., these are not military Ayun. attack. These are So, liberation armies. Parang na ano talaga, hostage pa lang mga tao dyan sa Iran. Hindi sila makakalabas, yung mga walang pera, di ba? Hindi makapunta ng Amerika. Hindi makapag-seek ng asylum doon sa ibang bansa dahil wala ngang pera. Ngayon, ang tingin pala ng Iran sa Israel, yung mga totoong Iranian na hindi membro ng Hezbollah, hindi membro nitong IRGC, ang tingin nila sa Israel ay liberator. At ganun din sa Amerika. Yan ay mga hero sa tingin ng mga Iranian sa loob ng Iran yan, mga kababayan ha. So baka ako lang ang nagpalabas ng video na to na nagsasabi na ang Iran talaga sa loob ng Iran ay gusto nila ng liberation. Gusto nila ma-liberate sila at mawala yung regime na yan na napakahigpit na mamatay, pinapatay yung mga mamamayan nang walang rason kung bakit bigla na lang pinagbabaril sa protesta. 'Di ba? Ang dami-daming namatay sa 2 araw lang. Biruin nyo, 36,000 ang napatay dahil lang sa protesta. Grabe. Kasi ayaw nila na ma-overthrow ang kanilang government, kaya pinagbabaril na lang nila. Dinaan nila sa dahas eh. Okay, so ito balik tayo sa ministry ng Iran. This is how Iranians feel. Well, if Iran responds violently, This is how Iranians feel. Well, if Iran responds violently, Trump has again threatened to blow up bridges, power and energy facilities, and that would cripple transportation, put many Iranians in the dark without electricity. How would they respond to that? They're aware of that. They are saying, we are ready to pay a price. It has been bad. Tama. But the price we pay is better than this government state kill tens of thousands of us, arrest and execute us forever. For so many years it has been and will be. So many of people of Iran, they say, we know we're going to suffer, but we are willing to suffer only Ayun, so if this tumayo war ang balahibo ends ko eh this sa awa government. ko sa mga taong to sa Iran. Kasi ang iba sa atin, akala natin na lahat ng Iran yan ay dapat bumbahin. Hindi. Merong mga tao sa loob, ministry group. Ito yung mga totoong relihiyoso na grupo sa Iran na nagsasabi na okay lang bumbahin ang Iran ng Amerika. Flat to the ground, mawala ang electricity, mawala ang tubig. Okay lang maghirap kami, temporary lang naman yan. Pagkatapos ng giyera ay totally new regime. Kisa manatili yung Ayatollah regime dyan, yan ang ayaw ng mga tao dyan. Kasi kapag naibalik ang regime na yan ng Ayatollah, ay muli na namang paghuntingin yung mga nagprotesta noong nakaraang buwan. Paghuntingin na naman yun at pagpapatayin na naman yun. Kaya ito nga, liberation ang gusto nila. At huwag maniwala at huwag umupo sa isang kasunduan sa Iran dahil mga sinungaling daw yan. Ay talagang tested na sinungaling. Dahil ang Israel ay ayaw magipag-usap sa mga taong ito dahil alam ng Israel ang mga ugali nito na super liar, super sinungaling at kung ano-ano pa. Grabe. Akala ko noon mga Indiano ang sinungaling eh. Ito pala ang lahing ito ng mga Ayatollah ang sinungaling. Mga kababayan, anong masasabi niyo dito mismo sa sinabi ng totoong mga Iranian sa loob ng Iran na gusto nila i-liberate at okay lang sila ma-destroy ang Iran basta't ibang regime na ang babangon muli sa Iran. Tumayo ang balahibo ko doon sa sinabi ng kawawa naman mga kababayan. Paki-comment. Ako'y maghihintay sa inyo at sa aking mga avid followers
Ako'y saludo sa inyo at sa aking mga bagong subscribers ngayon. Welcome to the channel.